started out from the kingdom of Saudi Arabia, and Christ Liveth in Me was already the tag or the label in which I would like people to be more aware of God. That words, Christ liveth in me. 4 words extracted from Galatians 2:20. I strongly believe that these 4 words sums can sum up what is actually the work of God. The work of God, His intention is to be in man. And not only to be in man, but He wants to live in man. Man, in creation, is the center. Man is the masterpiece inside God's creation. And God, who is in spirit, would like to be expressed. And among God's creation, the multifarious creation of God, He chose one of them as His own dwelling place. And He chose man as His own dwelling place. He dwells in man. Man is a creation with body, but God chose to dwell in man. So, we can say in 4 words, Christ lives in man, who is you and I. It's me, you, all of us. You see, in 4 words, are you listening? In 4 words, you will appreciate your existence. Your existence is a demonstration of God's love, and for all of God's creation, He made you man. You are not part of the animal kingdom. You are not part of the plant kingdom. You are not part of the solar system, nor in any planet or sun in the entire galaxy or galaxies of the entire universe. But He made you man. How many can really understand what I'm saying? Do you know that you are man? Do you know it? I mean, can you really use your awareness that you are man? And being man, you are now the focus of God's eyes. Whew. Christ lives in me. Christ lives in me. Every word of it is so important. God is a spirit, but He came in the flesh, and His name was Jesus, but He was not only in the flesh, He was also the one sent as the Messiah, or the anointed, or the Christ. So, the word Christ is a word whose Spirit of the Lord became flesh, really became man. So the Word became man. And God reached us out from His glorious position. He stooped down, made Himself like man, lived for 33 and a half years just to reach all of us. So, Christ speaks of God's side who became man. And then the word lives. And then the preposition in. And then there is where we are. Me is about you and all of us.
So it's God and man, and then God and man become one by God living in man, not being with, but living in. And that's why in this church, we have been always promoting God in us. When people say God is with us, that is not really true. Because even with is still not one. Even though you are near, but it's still not one. So God is not with you on your side, with you before you or behind you. No. The New Testament speaks, God is in you. When you clap, you clap to the word of God because that is God's word. You see, in order for God to enter into you and me, it was not by His sovereign power that He used. He did not use His sovereign power to enter into you and me. No, 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 no. God invested a big work just to enter into you. So, that's why if you would go back, I'd like you to appreciate this one very much. That's why if you go back in the Old Testament, never God was in man. Throughout all the years and time of the Old Testament, God couldn't get into man, and God could only come upon. Coming upon is different from coming in. In the Old Testament, however, they were so great in their work. However, they were so well known, like David, Solomon, Abraham. But during their time, God was not in them. God was not inside them. Are you aware of that? God could never get into man. So you see, God couldn't just get into man. He needed to work. He needed to do some kind of process. He needed to go through a process. Even he himself had to go through a process. Listen up. To enter into man, it took God a lot of work. In the Old Testament, no one experienced God in them. It was always God upon them. Would you like to appreciate that during your time, my time, our time, this time, a big opportunity comes to us, and that is our God can come inside of us. Can you really appreciate this wonderful message that in our time, God can now come inside? So that's why we must shout out, God in me, God in you. How can you say it, with feelings? Can you say it with feelings? Say it, God in me. Say it, God in me. God in me is my strength. So, in the New Testament, when the Lord Jesus Christ, after 33 and a half years, and for the last 3.5 years of his life, when he gave himself, that was the time when the process, all right, was made. And now, the Spirit of God can now come into you. And that's why we ask
people, would you like to receive the Lord? Would you like to receive the Lord? Now you see, the Lord will not automatically come into every man. It needs man to receive him by his own will. So man has to use his own will. He must be born again. When you talk about born again, he must be born. I mean, his mind got born. It's more about your mind. If you remain in the old mind, you can never be born. To be born again is more of your mind, the way you perceive. That's why in John it says, unless man is born again, he cannot see the kingdom. Now, this kingdom of God is what the Lord has been preaching when he was here on earth. Do you know why? Because the kingdom of God that he was preaching then, it was about a different kind of consciousness. He's talking about, hey, the kingdom of God has arrived, is at hand. Now, this kind of consciousness needs to have a new kind of mind. So that's why the Lord says, repent, meaning change your mind. Change your mind because there is now a kind of consciousness. And this consciousness is God's consciousness. And in other words, it is also called the kingdom of God. The kingdom of God is, you know what? Nothing else but it's God's consciousness. Who can actually receive what I'm saying? Again, the Lord Jesus says, repent, for the kingdom of God is at hand. In another word, if I may rephrase it, change your mind. For God consciousness is now. Now, he says, you are not going to see it if you don't change your mind or be born again. You need to change your mind, which speaks of being born again. So unless a man is born again, he cannot see. Now you see, you cannot see God's consciousness. That's why a lot of people today are living on earth without even awareness of God's consciousness. Much to say, people living on earth are so much aware of the physical situation, environment, condition. We have been so stuck. We have been so trapped. We have been so engrossed. We have been so occupied. And we cannot even soar up high to see the big picture, but we have been caged, imprisoned. Why? Because this earth became a system which is called worldly. Now, the Lord Jesus has come to save us from. The Lord Jesus has come to save us from our lost consciousness. The way we live today is so down, below par. And God wants to save us to go back to God's consciousness. And so his message was, repent, for the kingdom of God is at hand. Now, he wants you to see the kingdom of God, and he wants you to see as well, not only he wants you to see, but he wants you also to enter into the kingdom of God. To enter into God's consciousness. You see, if you cannot get into God's consciousness, your life here will be below par. When I say below par, I'm talking about every kind of suffering, every kind of frustration, every kind of despicable, condition, everything of negative. That's what I call below par.
And that's why a lot of people today are not aware of the kingdom of God, which is really for us. Para sa atin yung kingdom of God. Hello? Kaya nga, ngayon, gusto ko maging aware kayo that God's salvation, alright, let's not take it in an elementary way. A lot of people, when they say, oh, saved na ako, hindi na ako pupunta sa impyerno. Napakababaw niyan, mga kapatid. Medyo umalis na tayo riyan. Pangbata lang yon. Alright? Yung mga tinatawag na impyerno, bagamat totoo yan, pero pambata yan. Alright? Hindi tayo niligtas ng Panginoon sa impyerno lang. Ang totoo, ang unang ating pagkahulog ay hindi tayo nahulog kagad sa impyerno. Ganito yon. Nahulog tayo sa consciousness ng God na wala tayo. Dahil nawala tayo, saan tayo pupunta? Doon na nga sa mga place ng what you call suffering. And there is what you call the temporary suffering, which is in the place of Hades. Meron dong hell, tapos merong eternal. However, you see what? Kaya tayo napunta ron, hindi dahil papunta tayo doon. Nawala muna tayo sa consciousness ni God. Nung nawala tayo sa consciousness ni God, lahat na klaseng suffering, lahat na klaseng mga kahirapan sa buhay ay dumating sa atin. Ngayon, para tayo maligtas, ang kailangan ay makabalik tayo din sa consciousness ni God. Kaya ang salvation is really ganito siya. You are saved from and you are saved to. So meron yung from and to. Hindi yung saved ka lang from. Saan ka papunta? Hindi ka rin saved lang sa pinuntahan mo at saan ka naman nanggaling. So, the real essence ng salvation ni Lord Jesus Christ is that we were lost from God's consciousness. Therefore, we are now saved from lost into back to God. Paano tayo bumalik sa Diyos? Bumalik tayo sa consciousness ni Lord. So, yun ang pinipreach niya. Hallelujah. Let's give the Lord again. So, the Lord is saying, the kingdom of God has arrived. So, in the kingdom of God, it's God's consciousness. Hallelujah. The question now is, sino gusto makabalik sa God's consciousness? Sino gusto makabalik? Alright. So, wag mo kayo maging para mga bata lang na, uy, ligtas na ako. At ang ligtas, nakarelate sa, hindi na ako pupunta sa impyerno, pupunta na ako sa langit. Hindi po yan. Napaka-elementary yan. Wag mo kayo mag-settle dyan. At kung ang buong mundo ay naniniwala, magsimula tayong maniwala sa totoo. Ito yung totoo. Hindi tayo mga binigyan ng candy lang na pupunta ka sa langit. Marami pa rin ang nagsasabing pupunta sa langit. Mga kapatid, hindi po langit ang salvation ng tao. Ang salvation po ng tao ay God's consciousness. Everybody say amen. Sino nakakaunawa? Yung consciousness na yan na sinasabi ko, woo! Ayan. Alam niyo ba, ang consciousness, hallelujah, ito yung awareness mo. Kung saan nakatuon ang awareness mo, doon pupunta ang buhay mo. Ngayon, since hindi ka nakapako sa awareness ng God, pupunta ka sa awareness mo sa sanglibutan. At ang awareness na dinala mo sa sanglibutan, dadaling ka niya kung saan yung nakatuon. Since ang sanglibutan narito, at talagang iniingganyo ang bawat isa sa atin, na makita natin ang sanlibutan. Ngayon, ang sanlibutan, kinukuha tayo kasi kinukuha niya yung awareness natin. Sino nakakaintindi? Kaya dito sa ibabaw ng mundo, pag nakita mo ang kahirapan mo, hinihila ka. Kaya ang mundong ito, ipakikita niya sa awareness mo, sa consciousness mo, ang lahat ng mga mahihirap na bagay. Hanggang ikaw ay makonvince at hindi na makalabas. Hanggang ang lahat ng pangangatwiran mo ay maging
bagay sa ipinapahayag ng nakikita mo sa awareness mo dito sa mundo, sa sanlibutan. At ang sanlibutan, habang ikaw ay nakatuon doon, kukulungin ka na niya at hindi ka na niya pakakawalan. So ngayon, ang lahat ng paniniwala mo, lahat ng belief system mo ay matatali sa Kanya. Hindi ka na hihiwalay. At ngayon, titiisin mo na lang ang mga mangyayari sa iyo dahil doon, kung saan nakalagay ang iyong tuon na awareness, doon pupunta ang buhay mo. Yan ay isang bagay na principle na mangyayari sa buhay sa ibaba ng mundo. Which means to say, kung saan mo nilagay ang attention mo, kung saan mo nilagay ang focus mo, kung saan mo nilagay ang iyong awareness, doon ka magkakaroon ng karanasan. So habang ang awareness mo ay patungkol lahat dito sa mundong ito, makakaranas ka ng mga pangit ng karanasan dito sa mundong ito. Ngunit, nagbigay si Lord ng isang malaking kaligtasan. Ibinaba niya ang consciousness ni God. Parang nakakaintindi. Ang nakakaintindi, sumigaw lang ng amen talaga. Now, nung bumaba si Kristo, isinisigaw niya, narito na ang consciousness ni God or narito na ang kingdom ng God. Parang masaya kayo. Ganyan na yung mga mukha ng masasaya. Kung nakaka-process ang isip nyo, kasi meron mga tao na marunong mag-process. Meron mga tao kailang isubo mo talaga. Dito sa church na ito, hindi po kami nagsusubok. Kinakailangan i-process nyo. Kami po ay magbibigay lang ng pagkain, pero kailangan kayo ang maglagay ng timpla nyo. Para bang madalas akong pumupunta sa Subway, kumakain ako doon, o di ba, marami doon. Anong gusto mo? Tuna. Anong gusto mo? Chicken lang. O kaya, di ba, tapos lalagyan ng vegetable. O, nakalagay lang doon yon. Pero ikaw magpa-process kung anong klaseng sandwich ang gusto mong buuin. Alright. Kung sa ibang churches, buo na kagad, pinakakain sa iyo, hindi mo alam, dito pa sa church, dito sa atin, kailangan mag-isip kayo. Alright? So, ang mga nag-iisip, sumigaw ng amen. Amen. Ang mga natutulog, sumigaw ng hallelujah. Alright, okay. Buti na lang, walang sumigaw. Kundi sa pagkakataon, sa 37th year, meron pa rin natutulog. Mukhang wala nang natutulog. Ngayon, ito ang pinakamalaking message na bibigay ko sa inyo. Alam niyo ba, yung kingdom of God ay nasa loob mo? Amen. Parang process nyo. Ang ibig ko sabihin, alam niyo ba, nandiyan lang yung God's consciousness sa iyo? Hindi siya nasa labas. Nasa loob mo. Nasa loob mo. Alright. Okay. Basahin natin, Martina. This one is very good. Again, Luke chapter 17, right? And verse 21. And I would like really to emphasize this one. And this is gonna be a big thing in your life. Tandaan niyo po, this is the 37th year and the message is about your domain. Now, neither shall they say about the kingdom of God, Lo here or Lo there, for behold, kasi ayaw ni Lord na, huwag mo sabihin ng kingdom naroon. Kasi wala doon, wala dito, wala diyan. Tapos sinabi niya, neither, sabi niya, wala, hindi dapat. Ang kingdom ay wala. Neither shall they say, Lo here, Lo there. Why? Tapos sinabi niya kagad. Ito malaking tong breakthrough. Malaki tong pagsabog ng isang malaking revelation. Ang sabi ni Lord, behold! And let me just please feel it. Feel that the Lord is talking to you personally. Do not see a person standing here preaching. No. Behold, the kingdom of God is there. No. The kingdom of God is here. No. The kingdom of God
is in heaven. No! The kingdom of God is in Venus. No! The kingdom of God is in Australia. No! Do you know what? You may see yourself as nobody. You may see yourself as not that rich. You may see yourself not as that intelligent, famous. No. Yes, you may not be in a, in this life. But what I'm going to tell you is this. The reality of the spiritual thing which I would like to disclose. Gusto kong ma-open up sa inyo lahat. Behold, the kingdom of God is within you. I would like you to raise your hand. Raise your hand. And I would like you to put into your, chest. And I would like you just to feel it. Let me just allow you to feel it. My dear brother, my dear sister, the kingdom of God is within you. Tatagalogin ko, mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob mo. Nasa loob mo. Nasa loob mo. Alright? Wala dyan sa tabi mo. Hawak mo lang mo yan. Wala dyan sa taas mo. Wala dyan sa harap mo. Mga kapatid, huwag mong hanapin ang kingdom of God sa labas. The kingdom of God is within you. Come on, give the Lord a big hand. Now, next line. What is that kingdom of God within me? Listen. Oh, hallelujah. Do you know that it may look impossible in our own natural mind, but let me tell you. The kingdom of God, alright, pag sinabing the kingdom of God, ito yung kaharian. Hindi ito yung sa isip ng tao na parang may castle, no. This one is a kingdom. And this kingdom is God's kingdom. When you talk about God's kingdom, everything there is divine. Everything there is God. Now, in short, God's kingdom is nothing else but He Himself. Again, God's kingdom is He Himself. Siya yun. Are you getting? Siya yun. And this kingdom, alright, ay nasa loob mo. Paano nangyari yun? Yeah. This is where your mind will blow. But then, please understand. If you keep seeing yourself in the physical, you will not be able to grasp what it means by the kingdom of God is within. Let me show you something. When we talk about spiritual matter, spiritual thing, all right, in the physical, may size tayo, may dimension tayo. Kumbaga, may width, may height, may depth. Pagdating sa spiritual, let me tell you, there is no something like that. So when the Lord says, God is within you, that God is within you is God's kingdom. Or, if you may imagine it, it is God's consciousness in you. Maybe you hardly cannot connect, but I will try to. Let us go to our time. Itong time natin. I would like to thank God because a little bit, pwede kong lagyan ng similarity. But it may not be so perfect in presentation. Okay, let me now begin. Siguro kayong lahat, aware naman tayo sa tinatawag na internet. WWW. Are you with me?
Gaano kalaki ang internet? Malaki. Malaki o malaki? And then you can go anywhere, sa mga World Wide Web. Alright? However, in order for you to join into that big web ng internet, you got to enter by have your own internet Wi-Fi. Are you with me? So once you have an internet Wi-Fi, are you there? You get connected to the entire world of internet. Are you with me? The entire world of internet is so vast that you can never measure it. Sino nakakaintindi? Now, this is what I'm going to let you know. Do you know that God's consciousness is like the internet? Amen? Amen. All right. Now, your own consciousness is like your own domain. Hallelujah. Nakuha niyo ba ako? When you say domain, alright, may computer ka. Tapos, pwede ka na pumasok. So doon sa loob ng internet wifi mo, that's your own entry. But in another word, that's also your domain. So bawat isa sa atin pwede pumasok sa internet, right? Come on, everyone, think! Don't just be spoon-fed. Think what I'm saying. I'm putting a big concept. I'm not treating you like a child. I'm not preaching don'ts and do's. I'm not preaching don't do this, do that, don't do this. And then extracting only moral. The Bible is not only moral. The Bible speaks the mind of God. So let's talk about what really the Bible says. It talks about the mind of God. So in the mind of God, probably in your own thinking, this is moral and this is immoral. But in the mind of God, it may be different. Woo! So think. Now, you see, like the internet, the consciousness of God is so vast. We are even in the consciousness of God. Kaya lang, the connection ng consciousness of God is not from the outside. It's from within. From within. Therefore, since it is from within, then the kingdom of God is within you. Sino nakakasabay? Now, this is where I am going to tell you a big thing. Yung domain mo, ito yung domain na binigay ni Lord na ikaw ang merong rule. Magro-rule ka sa loob ng domain mo kung gaano mo, alright, let me catch my word. Paano mo i-avail? Paano mo i-enjoy? May access ka, but it's up to you. How are you going to enjoy that access? How many are you getting? So, you got your domain. And in your domain, you have your consciousness. All you need to do, your consciousness must always be aligned to God's consciousness. Sino nakakaintindi? In the same manner, as long as your cell phone, computer has its signal, your Wi-Fi is getting a strong signal. Or in another word, in your own life, you got your domain to be connected to God's kingdom. And God's kingdom, who is God's consciousness, is the source.
is the Father. When you say Father is the source. And do you know, good news, all of us, all of you, all of us here, we have all the same access. Look, you got to really take care of your domain. You should know what you have. The kingdom of God is yours. The kingdom of God is, alam nyo ba, yung kingdom of God na yan is our inheritance. Today, kung marunong ka sa domain mo, marunong kang tumingin doon sa, doon sa source of everything, the Father, sa consciousness of God, at sa consciousness of God, everything is there. Everything is there and ready-made. All you have to do is to get it and then transfer it from spirit realm into your physical realm. People who know how to live on earth are people who are so much aware of that kingdom that is within them. Are you aware? If you are aware, then you should know that in the kingdom of God, everything is ready-made. Let me feel if you are getting me. Kung ikaw ay isang marunong mag-process, maging ruler sa loob ng domain mo, ano man ang gusto mong ipalabas dito sa physical, kukunin mo lang sa spirit. So, ikaw ang tinatawag na spiritual man. Because a spiritual man is one who knows what's there in the kingdom, and he will only get it, and then he will make it happen doon sa physical realm. He is really a spiritual man because he knows how to engage in the spirit, and then he also knows how to translate the things in the spirit into physical realm. This is really the life that God is telling us. The Lord Jesus is saying, I have come that you might have life and life abundantly. And this is where the Lord Jesus would like to show us na siya, marunong siyang kumuha sa spirit realm, papunta lang sa physical. Ganun lang po ang buhay natin dapat sa ibabaw ng mundo. Listen up. Ang mga Kristiyano dapat ay parang mga alchemist. Kung hindi po kayo familiar sa word ko, minsan, kunin nyo, write down, punta kayo sa dictionary o sa Google, tanungin nyo si Google. Ang mga Kristiyano dapat ay parang mga alchemist. Ang alchemist ay siya yung marunong na isang bagay i-convert sa isang bagay. Halimbawa, yung mga alchemist, kunyari may bato, kaya nilang i-turn ang bato into gold. Example lang yon. So, na-convert nila ang isang bagay into something. And it is called alchemist. Now, in principle, mga kapatid, ang mga Kristiyano dapat ay marunong pumugot, mag-extract sa spirit from spirit form, tapos nalalagyan nila ng katawan sa physical realm. Ang mga Kristiyano po ay dapat ganon ang buhay. Sino nakakaunawa? Ganon po ang buhay ng isang Kristiyano.
Sila po ay umuhugot lang sa source. Kaya ka nga may ama, pag sinabing Father, siya yung source. So, kinakailangan, connected ka sa source, sa ama. Everyone, please, put it into your mind. Say with me. Dapat connected ako sa pag sinabi mo sa Father, sa Ama, connected ka sa source. Ano Tagalog ng source? Pinagmulan. Kung ikaw ay naging connected sa pinagmulan, ano ka ba? Mayaman ka o mahirap? Actually, doon ko sinasabing, tayo ay mayaman! Say with me, I am rich! Now, yung mga ibang mga maliit ang isipan, I am rich, tapos titingnan, wala mo akong pera, paano ako rich? Actually, ang isang tao mayaman, alam niya yung source niya. At hindi lang niya alam ang source niya, kaya rin niyang maglabas mula dun sa source niya, parang alchemist, mula sa spirit form, o scientific word, mula sa energetical form, kumbaga sa itlog, pag tinignan mo itlog ng mga 8 days, parang meron ng picture. Parang may form na ng sisiw. Pero pag binuksan mo, wala pa. Bakit? Kasi ang formation ng sisiw, hindi kagad yung material na may sisiw. Kundi nagpa-form mo na yan sa energetical kind of form, energy. Pag nilagay mo sa ilaw, parang may form. Pero pag binasag mo, wala pa yon. In the same manner, if you're a Christian, dapat po tinuturuan kayo. Paano maglabas mula sa Spirit? Sapagkat ang kayawanan natin ay mula sa Spirit. Sino nakikinig? Nakita niyo po ang Panginoon? Dumating sa ibabaw ng lupa. Ang tingin sa kanya, miracle doer. Mga kapatid, si Lord Jesus, marunong lang humugot sa Spirit patungo sa physical. Pero tinawag natin miracle. Kapag wala kang alam, ang tawag mo, miracle. Pero pag marunong ka, it's not a miracle. It's something that you have to do. Ang tawag doon ay manifesting. Woo! Alam nyo, pag ganito na ako napapagod na, tinatawag ko si Rodin eh. Del, medyo napapagod na ako, punta ka nga dito ng kaunti. Bilis, takbo ka. Kaya na, pag umihingal na ako, ibig sabihin nun, Pagod na. ano na ako? Pagod na. Pero, bibigyan pa ako ng word para siya, kung ano yung mga pwede niyang pirapersuin. Tapos, we're gonna finish it up. Kaya lang, mga kapatid, ang ibig kong ibaksak sa inyo, may sarili kang domain. Dapat alam mo paano mag-extract. Tapos, yung mga nandiyan, lahat yan, kung nakikita mo, sa spirit yan, pero magkakaroon yan ng physical formation dito kung marunong kang mag-translate from spirit into physical. Yan ang trabaho mo bilang isang Kristiyano. Hindi yung nagngangawa ka, Lord, mahirap po ako, kailangan ko po sana. Mga kapatid, hindi ganyan. Matagal ka ng ganyan, hindi ganyan. Nung bata ka, pwede. Pero kung ikaw ay nakakakilala at natututo na, dapat alam mo, ang dapat mo matutunan. Meron kang domain sa iyong buhay ngayon. Meron kang pinagaharian. Binigay sa iyo ni Lord ang isang domain na kung saan ikaw po ng hari. Amen. Yes. Parang ayaw niyo tanggapin. Sabi mo, ako ay hari. Ako ay hari. Si Jesus ay hari ng mga hari. Si Jesus ay hari ng mga hari. Ako ay isa sa mga hari. Ako isa sa mga hari. Nakasan mo, ako ay isa sa mga hari. Ako isa sa mga hari. At aking Panginoong Jesus At ang aking Panginoong Jesus ay hari ng mga hari. ay hari ng mga hari. Pero kung hindi ko marunong mag-hari, paano siya magiging King of Kings? Asan yung mga kings ni Lord?
Puro bata. Pakinggan nyo sa chapter 4 ng Galatians. Pakilagay nga sa chapter 4 ng Galatians. Matil nyo lang yung aking burden dito. Nang sa ganon ay kayo ay umalis. Chapter 4, from verse 1. Verse 1 up to verse 6. Chapter 4. Please walk with me. And I would like you to know, dapat isa ka ng hari sa domain mo. Halimbawa, merong 1 milyong Kristiyano sa Pilipinas. Yung 1 milyon na yon, hari kaya silang lahat o mga bata lang? Ilan dito kaya ang marunong mag-hari sa kanyang domain? Ito na yon. Alright? Verse 1. Verse 1 tayo. Now I say that the heir, tagapagmana heir, as long as he is a child, habang siya ay isa pang musmos, different nothing from a servant. Wala siyang kinaibahan, siya isang alipin. Though he be Lord of all, pero pwede siya maging Panginoon ng kanyang kinasasakupan. Next. Ngunit siya, but is, dahil nga siya ay dapat ay heir nga, dahil bata, but is under tutor. Siya nasa ilalim pa lang ng isang nangangalaga or guardian or governors. So, ang bata may guardian. Sa Biblia tinawag na guardians, governors. Sabi dito, until the time appointed of the father. Hanggang sa panahon na siya ma-appoint. Siyempre, sa paglaki niya, doon na ibibigay yung kanyang tinatawag na mana. Kaya meron ganyang mana, pagdating ng 21, saka lang bibigay yung mga mayayaman, mga celebrity. Now, next verse. Even so, kahit na ngayon, when we were children, yung mga bata lang, were in bondage under the elements of the world. So, move on, verse 3 on, verse 4. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Go ahead. To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Ayan, talking about sons. And because you are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Wherefore thou art no more a servant, but a son. Yung son, marunong na siyang mangalaga. Hindi na siya mukhang alipin na walang alam. And if a son, then an heir. Kung bilang anak, ikaw ay tagapagmana of God through Christ. Now, I'm talking about ng mana mo. So, see it this way. Meron kang domain. Pag ikaw ay anak na, alam mo na yung minana mo, yung kingdom of God. Dapat marunong ka nang tumingin sa kingdom mo at marunong kang kumuha para gamitin mo sa buhay mo ngayon. Amen. Sino nakakaalam na sinasabi ko? Sumigaw na amen! Amen! Ulitin ko. Dapat matuto ka na ngayon! Yes. Rule your domain! Amen. Kaya pag magpapapicture kayo mamaya, palalaman nyo, ito pala yung sinasabi ni Pastor, rule your domain. Ibig sabihin, huwag ka nang mangawa-ngawa sa buhay mo. Kumilos ka, meron kang isang pinagaharian, tumayo ka doon bilang hari. Lahat ng nasa Panginoon ay sa iyo. Ano sabi sa parable of the prodigal son? Sabi nung anak, bakit yan? Pinagpiging mo sa mata ng ako'y nasa iyo, na matagal ni isang di mo ako binigyan. Sabi ng ama doon sa anak, at ganun din sa atin. Sabi niya, anak, hindi mo ba alam nang ang lahat ng sa akin ay sa iyo? Therefore, mga kapatid, ikaw ay mayroong isang domain. Ang pinagaharian mo, hindi tao. Ang pinagaharian mo, yung domain mo, at ang ilalabas mo ay lahat ng mula sa Diyos. Sino nakakaunawa? Amen. Habang buhay ka ngayon, gusto mo ba maglabas ng lahat galing sa Diyos? Pakinggan niyo kung may galing sa Diyos. Yun ang trabaho mo. Ngayon, mga kapatid,
E di ikaw, dapat alam mo yon. Ngayon, marami sa atin, sa karanasan natin na nakalipas, wala tayong alam sa domain. Wala tayong alam na pwede pala tayong maglabas doon, i-transfer lang natin, at sa pamamagitan ng pananampalataya, lahat ng mga nasa spirit form, pag may pananampalataya ka, magta-transfer yon sa physical, real ng buhay mo. Gusto niyo ba yung ganon? Ngayon, may mga tao na wala silang alam sa spiritual domain. Ayan. Wala silang alam sa kingdom of God. Ayan. Are you with me? So, dito sila nakatira sa physical. At sa physical, ang pinakang mauso ay yung you must work hard. Uso-uso sa atin, mula pa noon, sasabihin, kung gusto mo masenso, magtrabaho ka. In another words, sa mga networking, mag-grind. Grind! Are you with me? Yes. At ito naman ay tinanggap natin, which is something like may resulta, pero hindi lahat nagkaroon ng the same result. Kaya pag tinanong mo ang isang umasenso, anong ginawa mo? Trabaho lang. Work hard. Kadalasan naman, sa mga nag-work hard, dumarating sila sa kanilang level ng finances, after 1 year, 2 years, 3 years, namamatay naman. Yung nababalitaan kayong ganon? Parang hindi nyo nalalaman. Noon mga nakaraang taon, may vlogger, tapos, umasenso siya, pero nagkasakit siya, namatay siya, babae. Sino nakaka-recall? Marami. Mga kapatid, ito po yung word ko lang. Nauso ang grinding, hard work, kasi wala kang alam sa spirit realm. Hello? Hello? Si Lord ba, sa lahat ng ginawa niya, meron bang hard work doon? Alright. Nung siya ay nagparami ng 5 loaves of bread and 2 fish, meron bang hard work doon? Ang tawag lang nila doon, miracle. Ito muna, tingnan natin yung si Lord, kasi yun ang basihan natin eh. Noong kanyang sinumpa na wala nang kakain sa punong ito, siya ba ay, nagbungkal, tapos tinatad yung ugat, para totoong mangyari wala nang kakain hanggang sa mamatay. Meron bang hard work si Lord doon? Di ba, bigla na lang natuyok? Tingnan niyo lahat ng mga ginawa ni Lord. Nung nag-fish siya, meron bang hard work doon? Si Pedro, buong gabi, hard work. Tapos yung sinabi niyan, go back and cast your net. Sabi pa ni Peter, ako ay expert sa fishing. Wala nga kami nakuha buong gabi. Buong gabi, wala. Tapos ngayon maliwanag pa, cast the net. May hard work doon? Mga kapatid, hindi ko sinasabi huwag kayong magtrabaho ng mainap. No. The only thing na gusto kong sabihin sa inyo, hindi nyo pag-asa yung magtrabaho kayo tapos kayo gagana. Hindi po mga kapatid. Amen. Dahil nyo sa loob ng physical lang. Yes. Ang binabalita ko sa inyo, mga kapatid, puntahan nyo ang spirit realm nyo, yung domain nyo. Amen. Marami na ngayon nagpapatunay. Sa loob ng domain, marami nangyayari. Kanina nagpatotoo si Jara. Hindi niyo ba alam kung paano magiging pag sinabihan ka ng doktor, alam mo, may tumor ka na sa baga mo. Kaya mga doktor, pag nagsalita pa naman, walang pakundangan. Handa mo na sarili mo, mga 6 months. Mga kapatid, buti na lang, hindi kayo yun. Yes. Tinapalakpakan lang. Pag sinabi ng doktor, 6 months ka na lang. Yung 6 months, hindi pa natatapos. Yung unang araw pa lang ng pagsasalita ng doktor, patay ka na! Pag dinikit mo ang isip mo sa sinabi ng doktor, patay ka na! Yes. Premature. Hindi ka namatay sa sakit mo. Namatay ka doon sa sinabi ng doktor na nayakap mo. Yes. Kaya ang mga doktor, mas marami silang napatay kaysa sa mga sundalo.
Sasabihin ko, yan mga doktor na yan, tanungin mo, ilan na napatay mo? Kaya sila tinatawag na specialist, marami na silang napatay. Purihin ng Panginoon, walang mapapabilang sa atin dito. Pumalakpa ako ba? Ngayon, sabi ni Jaala, alright? Ano sabi ni Jaala? Pumunta lang siya sa spirit. Doon niya lang tinanggap. Sa loob ng spirit, magaling na ako. Sabi ng doktor, meron kang tumor, ganyan na kalaki. Akala nyo, simple lang yon? Sabihin nga lang, alam mo ba, may bato ka sa bladder mo. Ah, masakit yan. Ah, o di ba? Eh kung sabihan ka pa, 6 months ka na lang. Ah, sabihin mo, Lord, Lord, thank you po. thank you. Wala po sa amin yan. Yung mga nagsalita yan, buti na lang. Yung mga tamad magsalita, magsasalita yan. Pero tamad pa kayo! Ulitin nyo. Sabihin mo, thank you, Lord. Thank you, Lord. Wala po sa amin yan. Ngayon, pinakita lang ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay ni Jaala, maski yung mga, alam niyo po ba itong tinuturo natin? Marami sa akin nagsasalita, Pastor, dahil sa mga tinuturo ng Panginoon, through you, ang dami pong kaligtasan sa buhay ko. Ako nagpapasalamat, alam niyo po ba ako'y namamanga? Marami po nagpapatotoo pag nagsasalita sa akin. Sinasabi nila, kung wala ang turo sa church, siguro ang buhay ko ganito, ganito. Marami po. Minsan nagtataka ko, Lord, may epekto mga yon. Mga kapatid, ang dami. Sumama na kayo. Yes. Sumama na kayo na kunin nyo yung domain nyo. Ayan, si Pastor Rodel. Then, share si Pastor Rodel, ang dami na experience niya sa pag-domain, sa pag-run niya na kanyang domain. Right? Go ahead. Sabihin mo nga yung mga karanasan mo. Marami na ako naging karanasan at ang karamihan naman doon narinig yun na sa mga nakalipas na pag-share ko po. Pero gusto ko lang din pasalamatan ng Panginoon dahil talagang totoong dito sa church na ating kinabibilangan, talagang kung ang bawat mapapakinggan natin ay inyong tatanggapin at hindi lang nyo paniniwalaan, kundi talagang ilalagay natin sa tinatawag na experience. Magkakaroon talaga tayo ng kakaibang mga karanasan na hindi karaniwan. At katulad ng binanggit nga ni Pastor kanina, karaniwang bukang bibig o lengguwahe ng maraming Kristiyano, kapag may nangyayari isang bagay na parang beyond our reach, beyond our capability, we usually call it miracle, di ba? So, kaya parang pag sinabi natin kasing miracle, isang bagay na parang Diyos lang ang makagagawa. Yung ganun kasimple ang ibig sabihin ng miracle. Pag parang hindi posible sa tao, sa Diyos posible ito. At we call it miracle, Ngayon, kung ang miracle ay pang Diyos lang at hindi pang tao, so bakit sinabi pa ng Panginoon na ang lahat ng nagawa niya, including all those miracles na sinasabi natin, kaya rin natin gawin. So, ibig sabihin ba naman, kung nagawa niya yon dahil Diyos siya, at kaya rin pala natin gawin, ibig sabihin, Diyos din tayo. Ganun lang kasimple ang logic nun. But we are not gods in deity, but in experience na sinasabi natin, in manifestation. So, yung message natin, which is our theme, which is rule your domain, this is really a breakthrough na pagka tinignan mo, this is how we are going to live on earth. By ruling your domain, ito na yung gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung mag-rule ka. Kasi ang tagal nating nabuhay bilang alipin. Hindi ba lang na we are fully aware of living as slaves. Right. Or servants. Yeah. Hindi tayo alipin ng kahit sino. Alipin tayo ng awareness natin na nakakonekta sa sistema ng mundong ito. Yeah. Anong sistema ng mundo? Ito yung mabuhay ka batay sa mga nakikita mo lang.
That is the system of the world. Kaya nga sinasabi ni Apostle Paul, do not conform to the pattern of this world. And what is the pattern or the system of this world? The system of this world, the way men live on earth, is by way of what? Being aware. Yung pagiging sila ay parang nakatingin lang, nakafocus lang. Ang kanilang buong atensyon ay nakabase lamang sa tinatawag na physical. Kaya sinabi nga rin ni Pablo, we live by faith and not by sight. Malinaw po ba yung salita ng Diyos? Kaya dumating ang Panginoon dito na sinasabi that the kingdom of God is near. Tapos sinabi na kanina ni Pastor that the kingdom of God is within you. How amazing is that? Na-amaze po ba kayo? Amazing, yeah. Is it amazing? Is it really amazing? Yeah. That the kingdom of God that a lot of people are hoping for, waiting for in the future, like a physical kingdom or place, hindi po mangyayari because the kingdom of God is actually already inside you. Amen? So, meaning to say, wala ka nang hihintayin galing sa labas na kingdom para pagdalihan ka ng Diyos. Dahil ang paghahari ng Diyos ay nasa loob mo na mismo. I-express mo na lang, ipapakita mo na lamang, ipapahayag mo na lang na isa ka sa nasa loob ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, katulad nga ni Brother Jala kanina, nagpatotoo siya, no? Kasi ganito na tayo eh. Dati pag tayo may mga dinadaanan sa buhay, sympathetic tayo eh, di ba? Yeah. Yung sympathetic yung magaling tayong magpalago ng awa, ng ano sa sarili, di ba? Imbis na nagagamot, parang lalong lumulubog yung tao. So there was one time, I visited Brother Jala in the hospital. Nung makita ko siya nakahiga sa higaan niya, nilapitan ko siya, tanong ko lang sa kanya, how is your state of being? Kamusta ang iyong state of being? Ibig sabihin, how is your mind? How is your emotion? How is your will? Nung sinabi niya sa akin, Pastor, I am totally good. I am totally okay. My state of being is absolutely aligned and connected to God right now. Despite ng nararamdaman niyang mga sakit sa likod niya at pinagdadaanan niya, mga sinabi ng doktor, sinagot lang niya ako, okay na okay ang state of being niya. And right when I heard those words sa kanya, then sabi ko, napakaganda niyan. Okay, that's good. Wala na ako sinabi, then let me pray for you. I will pray for you, not to heal you, not to cure your disease, but to encourage you, to keep on that state of being. Kasi sinabi ko sa kanya, hindi kita ipag-pray dahil hindi kita pagagalingin. Hindi ako magpapagaling sa iyo. Ang magpapagaling sa iyo ay yung state of being mo. Marami tayong pinapag-pray, miniministeran, na ganito, ganyan, ganito, pero wala nangyayari. Tama? Kasi ang totoong nagpapagaling sa tao ay kung ano yung ginagawa sa loob. Kaya may sinabi ang Panginoon, ang pananampalataya mo, pinagaling ka. Amen? Pinagaling ka. Kaya kung gusto mong gumaling, maniwala ka talaga. Ipasok mo yung state of being mo doon sa domain mo. Dahil sa domain mo, sinabi doon, ikaw ay galing na. Be aware of your domain and embody your domain. Ibig sabihin, i-embody mo, kung sa domain mo, sinasabi mo, nagaling ka na doon, then i-manifest mo yun. I-feel mo yun. I-express mo yun. I-gesture mo yun. Nagaling ka na. Instead na magpaawa-awa ka dyan, humingi ka na simpatya ngayon, hindi ka pagagalingan ng simpatya. Dahil totoo magpapagaling sa'yo at maglalabas sa'yo mula mo sa kinalalagyan mong sitwasyon ay ang iyong awareness o state of being mo kung saan, doon sa domain mo, ina-apply mo, ikaw ang hari doon. At kung ano sabihin mo doon sa domain mo, ako'y galing na. Yun yung salita mo, yun yung mangyayari. Amen? Dito, ang labanan ngayon sa mundo, Pastor, mga kapatid, kung gusto talaga natin magtagumpay, alagaan natin ang awareness natin. Dahil ako mismo, yan din po ang aking ginawang principle. Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil dito talaga sa church na to, through Pastor Rene,
Dahil sa mga kapahayagang ito at pagtuturo nito, marami sa atin ang naililigtas at marami sa atin ang nakakawala. Habang yung iba nagpa-process pa ngayon, pero bilisan nyo na. Bilisan nyo na, pumunta na tayo sabay-sabay. Doon sa kanya nating domain. Amen? At sabay-sabay natin pagharian ang ating mga domain para makita nila na totoo ang karya ng Diyos ay sumasa atin. Yun po. Actually, few words lang. Dito ka. Yan. Kasi minsan pag ako nagsalita sa kanila, tahimik lang. Walang response. Buti ka ngayon, nagre-response eh. Doon ba sa domain, lahat ng sinasabi mo, kunyari, nasa loob ka ng domain, yun ang mangyayari? Exactly, yes, Pastor. Exactly. Paano kung sa loob ng domain, hindi niya alam, tapos salita siya, ang hirap ng buhay. So, paano yun? Mangyayari din yun. Ay, hindi mangyayari yun, Pastor. Hindi, sinabi niya, mangyayari yung kahirapan. Oo, yung kahirapan. Kung ano aware ka eh. Kung ano yung aware. Kaya aware of prosperity, abundance, yun mangyari. Pero Kung nyari, madalas silang aware lang sa kahirapan. So, ano mangyayari sa... Yun yung mangyayari doon. Kung ganun pala, marami palang na-stack up dito dahil yun lang ang alam nila. Yes, po. Na mahirap ang buhay. Yes. So, habang alam nilang mahirap ang buhay, yun pa rin ang mangyayari. Yun pa rin ang mangyayari. Kasi, hindi makakalabas yun. Yun. Dahil sila yung may kapangyarihan sa loob ng domain nila. Amen, amen. Pinakikinggan sila. Yes po. Whether positive or negative. Pag nalaman kaya nila, anong may gagawin kaya sila? Meron na yan, Pastor. Meron na. Meron na. Buti na, napakaganda ng thinking mo sa kanila. Positive ka talaga. Very good ka. Sige. Yun ang ini-image ko, Pastor. Eh. Oo nga, okay. Katulad nyo rin yan, Pastor, di ba? Oh. Pinapalo ko lang yung example niya. So, kapag may domain ka, alright, anong ginagawa ng taong yun? May domain yun. May sariling domain. No? Alright. So, nakikinig ba kayo? Pakinggan nyo maigi mga kapatid. Kasi itong message namin, patungkol niya sa buhay nyo. Amen. Sino ang may pahalaga sa buhay niya? Taas nga kamay. Pinapahalaga niyo buhay niyo? Kaya mga kapatid, ang message ay importante. Yes. Paglabas niyo rito sa church, o dito sa gathering natin, kailangan minabago sa isip mo. Kaya mga kapatid, dapat ganito, paglabas nila, sana maintindihan nila, meron pala akong domain. Yes, Pastor. At ano man ang sinasabi ko doon, negative o positive, nangyayari. Dahil yung salita mo doon, yan ang pinagaharian mo. So mga kapatid, ano kaya ang mangyayari? Kung sakasakali, halimbawa, isa kang magaling. Kumbaga, magaling kang mag-drive, magaling kang mag-welding, magaling kang manahe, alright? Magaling ka sa carpentry. What if bawat isa sa atin naging magaling sa pamumuno ng domain na binigay sa atin ng Panginoon? Amen. Alright? Ano kaya ang lalabas sa buhay natin? Ano kaya lalabas sa buhay natin kung naging magaling ang bawat isa? Right. Pagka ganun na nangyari, Pastor, sobrang magiging napaka-unlad, progressive, Okay? at talagang full of victory ang loob ng tahanan ng Panginoon. Wow. Ang buhay ng bawat isa. Wow! Mga kapatid, kaya po ako nagbibigay ng message nito kasi ini-imagine ko, bawat isa sa atin magagaling sa domain. Yes. Palagay nyo, lahat tayo payaman? Pakisigaw naman, lahat tayo lalong lumayaman? Yes! Lahat tayo lalong gumaganda buhay? Amen! Ito pa maganda. Halimbawa, bawat isa sa atin umunlad. E di yung pag-unlad natin, nararanasan natin. Di ba? Bawat isa may pag-unlad sa buhay. Amen. Maganda kalusugan, Yes. may kaligayahan, Amen. may kasaganaan. Amen. Gusto nyo yun? Yes. Ang sagot lang doon, yung domain mo, magpapuno ka. Yes. Now, next. Your domain. Halimbawa, may 100 tayo rito na lahat magaling. Sumunod, sasabihin mo, Pastor, kailangan mapadamo ko sa iyo yung aking domain. Pwede ba kitang imbitahan? Gusto kong i-share sa iyo yung domain ko na kasaganaan. Wow! So, i-share mo sa akin. Amen. Tapos, ako din i-share ko sa iyo. Yung akin, i-share ko sa 100.
Tapos ikaw, share mo sa 100. Bilang isang tao, meron ka ng kaligayahan sa domain mo, tapos yung 100 pang kasama mo, mararanasan mo pa yung kasaganaan nila. Naiintindihan ba ako? Amen! So meaning to say, piling up ang kabutihan na mararanasan mo sa buhay mo kung bawat isa marunong tumayo sa kanyang. Kaya mga kapatid, on the 37th year natin, ito po, magpaturo kayo, magpa-mentor kayo. Hallelujah! Huwag kayong parang sasabihin nyo, ayaw ko na yun, huwag. Magpa-mentor kayo, magpasailalim kayo, humugot kayo, as much as possible, paano ka magiging isang magaling sa loob ng iyong domain. Alright? I would like to ask you to stand up. Would you like to stand up? Pastor, let us pray for them. Would you like me and would you like Pastor Roden to pray for you? This is the start-up ng word ng rule